i-prepare yung ating pong mga minds and hearts sa oras na ito sapagkat tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Handa na po ba kayong tumanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon? Praise God. Okay? Alam niyo po mga kapatid, napakarami pong mga manampalataya sa ating pong generation ay iba't ibang sitwasyon, humihinto, lumilihis, nagkukwit, tumatalikod sa pagsunod o paglilingkod sa Panginoon sa ating pong generation. At iba't ibang kadahilanan ang panlalamig, ang paghinto ng napakaraming manampalataya. Yung iba relational, yung iba financial struggle, yung iba natisod lang, yung iba meron lang hindi nakasundo sa church, huminto, tumigil. Yung iba, iba't ibang uri ng bisyo naging dahilan. According to Pharma Statistic Research Survey, 42% of full-time pastors worldwide quitting the ministry. Mga naka-full-time po itong mga lingkod na, wag na pong mga Kristiyano, mga servant of God na. 42% ng lahat ng mga pastor sa buong mundo nagkukwit, iniiwan ng ministeryo. Mula 2021 up to now. Napakalaki po nun. Nakakalungkot. At tinignan ko po yung dahilan kung bakit ang napakaraming mga lingkod ng Diyos ay tumalikod. Struggle, financial struggle, na-depress, sobrang lungkot, sexually committed, at marami pang iba kung bakit po sila ay huminto at tumalikod. Kawalan ng suporta, pakiramdam nag-iisa. Hususumahin po natin yung 42% sa 100,000 lingkod ng Diyos mula noong 2021 up to now, 420,000 ang huminto at nag-quit sa paglilingkod. At sa oras pong ito, nais ko po kayong dalhin doon sa 2 Corinthians 11, chapter 11, verse 23 to 27. Ito po yung sinabi ni Pablo, ang isang great servant of God. One of the most apostles of our Lord Jesus Christ. Ito po yung sinabi niya. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 27. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas nabibingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitla ko naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, naasong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, sa mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat at sa mga mapagkunwaring kapatid. Last verse. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalaban. So makikita po natin, lahat na po ng hirap, sakripisyo, pasakit, emotional suffering ay naranasan po
ng lingkod ng Diyos na si Pablo. Lahat na po halos. Matinding pagod, matinding puyat, hinagupit, pinato. Nung siya po ay naglalakbay, sa dagat, nakasakay sa barko, hinagupit ng bagyo yung barko, lumubog yung barko at lulutang-lutang siya kung ilang araw at ilang gabi. Kaya mga kapatid, lahat ng pagod, hirap, lungkot, sakit ay naranasan ng lingkod ng Diyos na si Pablo. Pero makikita po natin mga kapatid, itong si Pablo ay hindi po naging dahilan yung lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Sa oras pong ito, ang ating pong pamagat ng topic na ating pong pag-aaralan, don't give up. Si Pablo po hindi po sumuko, hindi po huminto, hindi po nag-quit, hindi po tumalikod. Kahit ano ang pinagdaanan ni Pablo sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Church, whether you like it or not, isang araw, mararamdaman niyo po, mararamdaman po natin na parang nadadry ka, na parang nakukulangan ka, na parang nadidiscourage ka, na parang nalulungkot ka, na parang may hinahanap ka na hindi mo matagpuan sa kabila ng iyong patuloy na pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. But I tell you, my beloved brothers and sisters, don't give up. Sabi nga po ng kasabihan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya dito po makikita po natin kung gaano katindi ang determinasyon ni Pablo sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang pagsunod ng buong katapatan, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip sa kanyang Panginoon at Panginoon din po natin. Kaya sabi nga po niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi po gumib up si Pablo. Hindi po huminto si Pablo. Hindi po nag-quit si Pablo. Sa kabila ng napakarami po niyang pinagdaanan na sacrifices, pagod, hirap, emotional suffering, physical suffering. Napakarami po niyang pinagdaan ng mga sakit, kirot sa kamay po ng mga Hudyo. Pero sabi ni Pablo, tinapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Kapatid, kung ngayon nararamdaman mo ang init, sigasig, galak at saya, congratulations. But I tell you, tatapatin kita kapatid, isang araw, mararamdaman mo ang pagkapagal, ang pagkapagod, ang panghihina. Mararamdaman mo na parang nawawalan ka ng gana sa kabila na ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon. Bakit ko po yun nasabi? Kasi naranasan ko po yun sa aking pong pagpapatuloy
na pagtakbo at pagsunod sa Lord. Pero ang pinakamaganda kapatid, like Apostle Paul, kahit ano ang pinagdaanan niya, kahit ano ang naranasan niya, kahit ano ang na-experience niya, ang pinakamaganda kay Pablo, nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon at tinapos niya ang kanyang takbuhin o kanyang pagsunod hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Kaya kapatid, bakit ka hihinto? Bakit ka magkukwit? Kung po pwede namang magpatuloy. Amen? Bakit ka hihinto? Bakit ka magkukwit? Bakit ka tatalikod sa Lord? Kung pwede namang magpatuloy, gaya ni Pablo. First point, don't give up because you live for Christ. Huwag kang hihinto kapatid. Kasi nabubuhay ka na, hindi na para sa iyong sarili. Nabubuhay ka na, hindi para sa iyo lang pamilya. Huwag kang hihinto kapatid sa iyong pagsunod sa Panginoon. Huwag kang hihinto kapatid sa iyong takbuhin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi ka na nabubuhay para lang sa mundo, para lang sa pangarap mo, para lang sa mga bagay sa mundo. Kasi nabubuhay ka na para kay Kristo. Kapag naunawaan at naintindihan ng maraming mananampalataya, even ang mga lingkod ng Diyos, kung bakit siya nabubuhay sa ibabaw ng mundo, hindi lang para sa kanyang pangarap, hindi lang para sa kanyang pamilya, hindi lang para sa mga bagay na meron siya. Kapag naintindihan natin ang great principle kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, dahil para kay Kristo. Kaya naalala ko po yung sinabi ni Pablo, Philippians chapter 1, verse 21. Sabi ni Pablo, para sa akin, si Kristo ang aking buhay. At kung ako'y mamamatay, ito'y pakinabang. Naintindihan ni Pablo kung bakit siya nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya kapag tama po ang naging principle, tama po ang naging prinsipyo ng bawat isang mananampalataya, ng bawat isang lingkod ng Diyos, walang bagay na po pwedeng makapagpatalikod sa Kanya. Walang sitwasyon sa Kanyang buhay na po pwedeng makapagpahinto sa Kanya. Walang pangyayari sa Kanyang buhay, negative man itong pangyayari o sitwasyon sa Kanyang buhay, na po pwedeng pahintuin siya. Sapagkat kapag naintindihan niya na gaya ni Pablo, para sa akin, si Kristo ang aking buhay. At kung ako'y mamamatay, ito'y to live is for Christ and to die is gain. Kaya, napakahalaga po mga kapatid. Don't give up because you live for Christ. Lagi po nating i-motivate yung ating mga sarili. Lagi po nating i-encourage yung ating mga sarili na po. Kapag dumating sa buhay po natin na parang nanlulupaypay ka na, parang nadidiscourage ka na, ilagay lang po natin sa ating isip, sa ating puso, don't give up because you live for Christ. Because I live for Christ.
In the book of Galatians chapter 2 verse 20. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. You see, the principle of Apostle Paul, kung ako man ay buhay, kung ako man ay nabubuhay ngayon sa ibabaw ng mundo, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili. Apostle Paul said, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya kahit ano ang naganap at nangyari na experience ni Pablo, hindi ito nagpahinto, nagpadapa sa kanya. Kasi alam niya, anuman ang kanyang sitwasyon, anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang nagaganap sa kanyang buhay, nabubuhay na siya para sa ating Panginoon. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. E naintindihan po ni Pablo kung papaano siyang pinahalagahan ng ating Panginoon. Namatay ang Panginoon para sa kanya. Kaya parang sinasabi ni Pablo, at sinabi talaga ni Pablo, mamamatay din ako para kay Lord. Habang nabubuhay ako, ang buhay kong ito ay para na sa aking Panginoon. Kaya walang hihinto, walang tatalikod, walang magkukwit na mga mananampalataya, na mga lingkod ng Diyos, kahit ano ang kanyang pinagdadaanan, kapag ang kanyang prinsipyo, nabubuhay ako para kay Kristo. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kapatid. Sige po, kalabitin nyo, kapatid. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Kasi nabubuhay ka na para kay Kristo. Amen? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ang huminto, talo. Ang huminto, lugi. Kahit ano ang nararanasan, kahit ano ang pwede mong pagdaanan sa buhay, negative and positive situation, you continue to obey and to serve our Lord Jesus Christ. Because you live for the Lord, not ourselves. Gawa chapter 20:24, sabi pa rin ni Pablo, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Yung buhay po ni Pablo, siya po ang may sabi, yung buhay kong ito, wala nang halaga ito sa akin. Kung para sa sarili ko lang, yung buhay kong ito, wala na itong halaga. Wala nang dating ang mundo sa akin. Ang mahalaga sa akin, sabi ni Pablo, ang mahalaga sa akin at pinakamahalaga sa akin, maganap ko lamang ang aking tungkulin. Ano po yung tungkulin niya? Ang paghahayag ng mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya kahit ano po yung kanyang sitwasyon sa buhay, kahit nasa harapan siya
ng malataas na tao. Ang kanyang ipinapahayag at itinetestify ay ang kabutihan ng Panginoon. Kahit nasa loob siya ng kulungan, doon niya isinulat ang aklat ng Pilipos, Kolosas, Galacia. Hindi siya napigil kahit tinanggalan ng kalayaang mabuhay na normal. Ipiniit sa kulungan, pinabantayang mabuti, pero walang dating sa kanya ang pinakamapait na kulungan at pinakamalungkot na lugar during that time. So sabi nga niya, ang pinakamahalaga sa akin, hindi yung aking buhay. Ang pinakamahalaga sa akin, patuloy kong maganap ang aking tungkulin na maipahayag ang mabuting balita na kagandahang loob ng Diyos. Kaya mga kapatid, makikita po natin bakit ka hihinto kung ikaw ay nabubuhay na para sa Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kaya, hindi uso ang salita at planong pagtalikod at paghinto sa mga tunay na mananampalataya at lingkod ng Diyos na talagang itinalaga na at nabubuhay na para sa ating Panginoon. Second point, don't give up because you are serving Christ. Huwag kang hihinto sapagkat ikaw ay naglilingkod kay Kristo. Huwag kang hihinto sa iyong ginagawa, kapatid, na pagpapatuloy, pagsiserve, pagpaparangal, pagsuporta para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo na kagandahan loob ng Panginoon. Kasi lahat yan ay ginagawa mo para sa isang tanging hangarin, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kung sa tao lang tayo naglilingkod, pwede tayong huminto. Kung sa mga bagay lang sa ibabaw ng mundo tayo naglilingkod, pwede kang huminto. Pero dahil ang ating ginagawang paglilingkod para kay Kristo, don't give up. Huwag kang hihinto. Colossians chapter 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Napakaliwanag po ang binabanggit ng aklat ng Colossians chapter 3 verse 23. Anuman ang ating ginagawa, anumang klaseng ginagawa mo na yan, gawin po natin na magaan, masaya, inspirado, ganado. Dahil ginagawa mo yan, hindi para sa tao, ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Kaya minsan po kahit para bang nakakasawa na, para bang nakapapagal na, para bang nakaburnout na, para bang nakadadry na, para bang nalulungkot ka na, sa kabila na nagpapatuloy ka na may ginagawa ka, para sa Lord, para sa ministeryo, para sa pagsuporta sa church, sa ministeryo ng Panginoon, pero parang lumalagay sa isip at damdamin mo na parang nakasasawa, nakapapagal na. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban. Nawaring hindi mo ito ginagawa para sa tao, kundi kaya mo yan ginagawa para kay Lord. Kaya makapagpapatuloy tayo mga kapatid.
Kapag naintindihan natin na lahat pala ng ating ginagawa, lahat pala ng ating sacrifices, lahat pala ng ating pinagtutuunan ng lakas, panahon at oras, effort, hindi pala ito natin ginagawa para lang sa tao, para lang sa anumang bagay. Kaya pala natin ito ginagawa dahil it is about serving God. Kaya kapag ito po ang nalagay sa ating isip at puso, marirevive ka, marirestore ka, lalakas ka. Kahit minsan dumarating sa buhay mo na parang napapagod ka na, nangihinawa ka na, nagsasawa ka na. Pero kapag naintindihan mo, hindi ako susuko, hindi ako titigil, hindi ako tatalikod. Kasi ito palang ginagawa ko na ito, hindi para lang sa tao, hindi para lang kanino paman, kundi kaya ko ito ginagawa para sa aking Panginoon. Ang pinakamahirap pong paglilingkod at pagsunod, yung napapagal ka na at napapagod ka na, pero wala man lang tinatanggap ka na appreciation, bagkus napupulaan ka pa. Yun po ang pinakamahirap na paglilingkod at yun po ang naranasan ng ating Panginoon. Sa kabila po ng magaganda ang kanyang ginagawa, nagpapagaling, nangangaral, nagpapakain, pero ang dami po niyang tinanggap na mga pula. Pero sabi nga po niya, nung siya nakabitin na po sa krus, it is finished. Hindi siya tumalikod, hindi siya huminto. Tinapos niya ang dapat niyang tapusin, ayon sa mandato ng kanyang Ama na makapangyarihan sa lahat. The same thing with us. Minsan, darating po sa point ng buhay ninyo, buhay natin, parang mapapagal ka na, parang binibitray ka pa, nagpapakahirap ka, nagsasakripisyo ka, wala kang matanggap na magandang appreciation, bagkus puro komento na pangit. Bakit niya hindi ka mananawa? Pero kapag naintindihan natin, hindi tayo sa tao naglilingkod, hindi mo ginagawa ang mga bagay na yan para sa kanila, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Kaya makapagpapatuloy tayo. Kaya ni Pablo, tinapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya, sabi ni Pablo. Philippians chapter 1 verse 6, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos, ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga kapatid, yung mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa ating mga buhay, lulubusin niya ng Diyos hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ipupulpil yan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik kung ikaw at tayong lahat ay magpapatuloy, hindi hihinto, hindi tatalikod. Don't give up. Patindi po ng patindi ang laban ngayon. Ang technology, ang social media, ang iba't ibang uri ng mga vices, ang iba't ibang uri po ng mga vices ay nasa social media na po. Napakarami po, ipinopromote pa po ng mga sikat na mga vloggers. Mga sikat po na mga vloggers na milyon-milyon ang mga followers at subscribers. Sila pa po nagpo-promote ng mga online games, online na sugal. Kaya pag ito po'y isang gawa ng kaaway, kapag ang maraming Kristiyano, even ang lingkod ng Diyos ay nahumaling po sa mga online games na yan, apektado po ang kanyang paglilingkod. Especially po
ang kanyang pamilya at ang kanyang finances. Matindi na po ang laban ngayon. Patindi na po ng patindi ang laban ngayon. Sapagkat talagang ang plano po ng kaaway, padapain, igupo, patalikurin ang lahat ng naglilingkod, sumusunod na mga anak ng Diyos. Even ang mga great man of God, servant of God, ay baldahin, padapain, patalikurin sa huling panahon. Pero tinitiyak po sa atin ang pinasimulang mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay lubusan niyang lulubusin, ipupulfill sa ating buhay sa kanyang pagbabalik, sapagkat dala-dala niya ang gantimpala sa bawat isang tapat na nagpatuloy, hindi huminto, hindi tumalikod sa pagsunod sa ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang hihinto. Ang huminto, hindi mararanasan ang gagawin na lubusan na magandang bagay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kahit ano, kapatid, ang maranasan, family problem, financial problem, relational problem, kahit ano, kapatid, hindi ka naglilingkod para sa kanila. Naglilingkod ka para sa ating Panginoon. Kaya, magtutuloy-tuloy tayo, kapatid, hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Third point, don't give up because the Lord is with you. Kapatid, huwag kang hihinto. Ang isa po kasi sa pinakamahirap na pagpapatuloy, paglilingkod sa Panginoon, yung maramdaman mo na parang wala ka ng kasama. Ang lakas po na makapanghina nun. Yung naglilingkod ka ng tapat pero wala ka na palang kaagapay. Wala ka na palang katuwang. Wala na palang tumatatik sa balikat mo na ini-encourage ka, kaya natin yan. Dumating sa point ng buhay mo na nagpapatuloy ka na parang ikaw na lang mag-isa. Ang lakas po makapag-discourage nun. Kaya may possibility na talagang magdi-decide ka, ayoko na. Hirap na ako. Suko na ako. Wala na akong kasama. Nag-iisa na lang ako. But, brothers and sisters, don't give up because the Lord is with you. Wala ka mang kasama na kapatid mo, kamanggagawa mo, pamilya mo, pero sasamahan ka ng Panginoon. Hindi ka iiwan. Bakit ka hihinto? Bakit ka tatalikod? Kung mismong ang Panginoon ang nangako na sasamahan ka. In the book of Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang salapi, masyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Marami pong tumalikod sa pagsunod sa Lord. Bakit? Nahumaling po sa salapi, sa kayamanan. Kinain po siya ng paghahangad ng salapi. Ang salapi po ay hindi masama kapag ito po'y nagamit natin ng tama. Ang mangarap po na pagyaman at pag-unlad sa buhay ay hindi masama, lalo't higit ang pangarap na pagyaman ay gagamitin mo sa iyong paglilingkod ng tapat sa Diyos. Pero maraming nalihis, huminto at tumikil, tumalikod sa Panginoon nang dahil sa paghahangad
sa kayamanan. Kaya sinabi po ng Panginoon sa Hebrew 13 verse 5, huwag kayong magmukhang salapit. Masyahan na kayo kung anuman ang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero balansehin po natin. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag na po tayong magsumikap, mangarap, umunlad, umasenso. Yan po ang pangarap ng Diyos. Yan po ang pangako ng Diyos sa mga tunay na anak at lingkod ng Diyos na kanyang pauunlarin, na kanyang papayamanin. Pero kailangan lang, tama po ang motibo natin kung bakit natin gusto na mag-prosper sa buhay. Magpatuloy tayo na naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng ating successful sa ating buhay. Nakatutuwa ang isa po sa pinakamayaman sa ating bansa na isang anak na lalaki po na nasirang Henry C. ay siya po ay nakakilala na po sa naglilingkod na po sa Lord. Siya po ay miyembro na po ng Christ Center Fellowship ng CCF under Pastor Peter Tanchi. Nakakatuwa sapagkat pinakamayamang lalaki sa ating bansa, anak na lalaki ng nasirang Henry C. ang may-ari po ng SM, siya po ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Supporters, tapat na supporters ng CCF Church sa Ortigas. Ang isa sa pinakamayamang church, Christian church sa ating pong bansa, ang CCF under Pastor Peter Tanchi. Nakakatuwa na meron na po tayong mga bilyonaryo na mga nakakilala sa Panginoon. Like Manny Pacquiao, isa din po sa bilyonaryo sa ating bansa. Isa din po ay naglilingkod na ngayon sa Panginoon. Nangangaral na po ng mabuting balita sa Panginoon. Nagpagawa at nagpapagawa ng mga church. Tumutulong sa maraming mga pastor para magkaroon ng mga sari-sariling church. Especially po sa gawing Mindanao. Nakakatuwa yung yaman nila. Ginagamit nila para po sa paglilingkod at suportahan ang mga gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga po ng Isaiah 43 verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwan ng mabibigat na pagsubok. Bakit ka hihinto? Bakit ka magkukwit? Bakit ka tatalikod? Kung merong Panginoon na nangako na kahit anong sitwasyon ang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ng Panginoon. Verse 5 ng Isaiah 43, huwag kang matatakot. Ako'y kasama mo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Mula silangan hanggang kanluran, ang pangako ng Panginoon na ating pinaglilingkuran, sasamahan niya tayo. Kaya bakit ka hihinto? Bakit ka magkukwit? Bakit ka tatalikod? Kung merong Diyos na nangako, mula silangan hanggang kanluran, hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hihinto ka pa ba? Hindi na ako hihinto, kapatid. Kasi hindi pala ako iiwan ng Lord. Sipin mo yon, mula silangan hanggang kanluran, mula sa sikatan ng araw hanggang sa lubugan ng araw, hindi tayo iiwan ng Panginoon.
Isa pa, tanungin mo kapatid mo, tanungin mo sa mata. Pandilatan mo. Don't give up. Huwag kang hihinto. Sabihin mo, kahit saan ka natitisod, huwag kang hihinto. Sabihin mo gano'n. Kahit ako nagiging dahilan kung bakit ka nanghihina, huwag kang hihinto. Ako, vitamins mukha mo. Praise God. Conclusion, Isaiah 41 verse 10 and 13. Sabi ng Diyos, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Paano kang hihinto niyan? Paano ka manlulupaypay niyan? Complete ang pangako ng Panginoon sa atin. Palalakasin tayo, tutulungan tayo, ililigtas tayo, sasamahan tayo. Paano kang hihinto? Kapag naintindihan po natin kung ano ang pangako ng Panginoon sa bawat isang nagpapatuloy ng tapat kahit ano ang kaniyang sitwasyon sa buhay. Praise God. And then verse 13, Isaiah 41, verse 13. Ako si Yahweh na iyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sino pong may sabi nagpapalakas sa atin? Ang Panginoon. Kaya kapatid, pag nanghihina ka, pananlulupaypay ka, kapag nadidiscourage ka, kapag naho-hopeless ka na, kapag parang nadadry ka na, kapatid, ang source of strength ay ang ating Panginoon. Siya ang may sabi na siya ang tunay na magpapalakas sa atin. Kaya huwag kang matatakot, huwag kang manghihinawa, huwag kang tatalikod, huwag kang hihinto, huwag kang lilihis. Dito na po magtatapos mga kapatid sa application. Number 1, kung alam mo kung para kanino ka nabubuhay, walang makapagpapahinto sa iyo. Kaya lang humihinto ang maraming Kristiyano dahil hindi niya alam kung kanino siya nabubuhay. Pero ang bawat isang tunay na lingkod at mananampalataya na alam niya kung kanino siya nabubuhay, hindi kahit kailanman siya'y titigil at hihinto sa pagsunod o paglilingkod sa Panginoon. Ikalawa, kung kilala mong lubusan ang iyong pinaglilingkuran, walang makapagpapahinto sa iyo. Kapag lubusan nating kilala kung sino ang ating pinaglilingkuran, walang sibat, walang tangke, walang bala, walang problema, walang pagsubok na makapagpapatigil sa iyo sa pagsunod ng tapat sa Panginoon. Last, kung alam mong lagi mong kasama ang Panginoon, bakit ka hihinto? Kung lagi mong alam at pinanghahawakan mo ang pangako ng Panginoon na siya'y lagi mong kasama sa anumang paglalakbay at journey mo sa buhay, bakit ka hihinto? Kaya ang kasama mo, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na nangako, di kita iiwan ni pababayaan.